This is a love story, not just between two animal advocates, but also a story of their shared love and unwavering commitment to their rescued dogs and cats. It's a story of miracle, of sacrifices, of how a dog named Cory loved and saved her humans. Meet Mariz de Mesa La Cuesta and her husband June, a couple who sealed their marriage in the most heartfelt way with the help of their beloved rescued animals. Once individual animal rescuers, they now have their own family-run sanctuary, Aspin Tunay at Tapat. This is Rochelle Rubio and this is The Advocates. This couple first made waves in 2019 when they went viral after being featured on national TV for their one-of-a-kind prenup and wedding ceremonies. What made them so special? They were joined every step of the way by the rescued dogs, from the prenup shoot all the way to the wedding itself. But what's the story behind those unforgettable moments? It all began with Mariz de Mesa La Cuesta. What started as a simple act of feeding stray animals soon turned into a deeper calling. With the help of her mother, she first made her first rescue, and from that moment on, her journey in animal welfare took root. The same path eventually led her to a kindred spirit, June La Cuesta, a fellow animal rescuer who would later become her husband. Brought together by their shared compassion and mission, Mariz and June now lead Aspin Tunay at Tapat, a family-run sanctuary dedicated to giving abandoned, neglected, and abused dogs and cats a second chance at life. What led to the creation of Aspin Tunay at Tapat and when did it start? Yung Aspin Tunay at Tapat, kung ang tinutukoy po natin ay yung page mismo, nag-start po siya last March 2019. Dati po hindi pa talaga siya ang name Aspin Tunay at Tapat, bali nakapangalan pa lang siya sa two dogs na nakalagay Amazing Aspin. Yun po ay meant lang talaga na gamitin ko to share po yung mga personal na journey namin sa mga dogs po namin, sa mga stray feeding, yan. Tapos po, kaya lang po ako nakapag-create talaga ng page dahil po yung personal account ko po kasi 'pag nag-share-share ako ng mga tungkol sa pagiging animal advocate ko, wala po masyadong nakaka-appreciate na mga minsan po talaga mas yung mga kakilala o kaibigan, katrabaho, hindi nila na-a-appreciate. Minsan may mga para bang nadja-judge ka pa or tinatawanan ka, "Oh, pinapakain ng mga ba't mo pinapakain yan?" Ganyan, ganyan. Eh, ako po ay na-o-off din po sa gano'n kaya nag-create ako ng page. Sabi ko ay may mag-follow o wala, basta dito ko ilalagay yung mga personal journey namin as animal advocate po at saka yung mga glow up, mga inspiring stories. Parang stray feeding nga muna tapos yun nga mahabang kwento po, tapos nagkaroon ng first rescue ay yun nga po nung 2010 or 2011 kami ng mama ko. So stray feeding nga lang po talaga muna. Tsaka po yung mga dogs and cats na mga minsan nasa mga office or mga company na pinagbabantay lang na nadadaanan po namin, nagfi-feeding po din po kami dun ng dating jowa ko pa po, ngayon asawa ko, nung dating boyfriend ko pa po, ngayon asawa ko na. Tapos nung nagkakilala din po naman kami, parehas po kami talagang na animal lovers, dog and cat lovers po. So siguro yun, nagkasundo kaya po mas tumatag, mas napanindigan po yung animal advocacy po namin. Since childhood, Mariz has had a deep affection for dogs. Witnessing acts of cruelty around her at a young age, she made a promise to herself. One day, she would build a sanctuary where animals could feel safe, loved, and protected. Since bata pa po ako, na po talaga ako sa animals kasi tanda ko po dun, sabi ko kay mama ay 'di ba po noon, nung unang panahon wala pang social media, 'di ba mas mas expose yung mga kasi nakakakita po ko nung bata ako na iniihaw po ng mga dog sa mga kalsada, talagang hindi siya tago, eh. Kaya, ako po
bilang bata na mahilig sa aso at kalaro po talaga ay mga aso, hindi kasi po ako palalabas na bata kasi medyo sakitin po ako ng bata ako. Aso lang po talaga yung nakakalaro ko kaya nagtataka ako nun nung medyo naalala ko po. Nagtataka na ako nun, tinatanong ko ang mama ko, "Mama, bakit kinakain nila yung dog? 'Di ba ano 'yan? 'Di ba 'yan ay bantay sa bahay, kaibigan, 'di ba mababait 'yan?" Sabi ni mama, "Ganun talaga, ganyan, ganyan." Tapos sabi ko, "Mama, paglaki ko 'yan." Totoo po talaga. Ayan po ang Diyos, sabi ko nung bata ako. Ay kapag lumaki ako gusto ko yung magkakaroon ako ng malaking bahay na may malawak na bakuran tapos ay yung mga inaapi na aso ay akin po bagang kukunin, aampunin. So yun nga po habang lumalaki, di ko yung bagang habang lumalaki 'di ba po ang hirap ng buhay. So mayroon ng mga personal goals na gusto nating maabot. Medyo naano ko na po siya na isang tabi habang lumalaki. Siguro po talagang naka-meant po ako para doon sa purpose na 'yan na binigay ni Lord. May 2 dogs po siya na pinadala para i-remind ako doon po sa magiging purpose at mission ko po. At Aspin Tunay at Tapat, the word Aspin goes beyond Asong Pinoy. It is actually an acronym. What does it stand for? Yung A, ako, S, sayoy, P, palaging, I, iibig, and ng tunay at tapat. Aspin began as a vow Maries wrote for their wedding. But it became more than just words. It became a symbol of their shared commitment to each other and to their advocacy for animal welfare. A heartfelt vow that reflects both a love story and a lifelong devotion to caring for animals. Nabuo ko po kasi yung pangalan na yun nung pong nagpaplano na po kaming magpakasal nung aking asawa. Tinatanong po kasi niya ako, "Ano bang gusto mo sa kasal natin?" Sabi ko, "Wala akong ibang gusto, parang gusto ko lang kasama yung mga dogs ko, yung mga rescue ko na aso sa kasal natin." Sabi kong ganyan, gusto ko lang kasama sila, gusto ko nga may little groom ako aso, may little bride ako aso, gano'n lang kasimple sabi ko, wala ng kung ano-ano pang magarbong bagay. Tapos sabi niya, sige sama natin. Tapos yung magpe-prenup po kami, dapat po mga ano lang, talagang picture-picture lang. Sabi ko, hindi, parang gusto kong gamitin yung prenup natin habang pino-promote ang animal welfare advocacy natin. At saka i-promote natin ang asong Pinoy kasi 'di ba po, alam naman natin Aspin, hindi po sila masyadong kinikilala as yung puwedeng pangloob ng bahay. Bantay ka ng tindahan, o diyan ka bantay ka ng garahe, o diyan ka bantayan mo ang bahay, mga gano'n po, bantayan mo yung sasakyan, mga gano'n gano'n lang po talaga. So kami po bilang isang bata na lumaki na puro Aspin po or asong Pinoy ang nakasama, ah iba po yung naging ano po, connection ko po sa kanila na alam ko na wala silang iniba doon sa mga may breed na mga aso. Kagaya lang sila ng Shih Tzu, maliit nga lang at cute. Kagaya din sila ng Labrador na malaki at talagang mga majestic na mga itsura ng husky. Pare-parehas lang po silang aso, pare-parehas lang silang mapagmahal, pare-parehas lang silang loyal, at pare-parehas lang pong kaya nilang gawin yung ginagawa nila sa atin ng mga humans. Kaya sabi ko, ipagmamalaki ko 'tong mga asong Pinoy ko sa ano, sa kasal natin na na puwede rin silang ipagyabang na, 'pag ang asong Pinoy ay naalagaan, nabibigyan ng tamang kalinga at pagmamahal, maganda sila sobra at matatalino po. The couple's love for animals made headlines and became instrumental to their extensive information campaign on animal welfare, all because their rescued dogs played a special role in the most meaningful events of their lives. Cory, Chris, Donna, Creamy, Whitey, Shady, Puppy Girl, and Teacher. Each one of them became an instant celebrity, joyfully taking part in every shoot. From the prenup photos to the wedding day itself, the Aspins were right there with Maurice and June, making every moment even more unforgettable. They posed for photos, starred in the videos, and stole the spotlight on the couple's big day. These Aspins aren't just rescues or pets, they are family. So when Maurice became pregnant,
It was only fitting that the dogs were part of the journey too, all the way up to the gender reveal. Sinama ko po sila sa prenup namin. Tapos yun, doon na po nag-start na nag-trending po yung prenup namin at nakilala na po kami. Kumbaga hindi na kami basta yung mga yung tao po na hindi hindi walang boses kasi oo nga nagpo-promote na po kami ng animal advocacy pero hanggang dun lang sa lugar namin, hindi masyadong naipapalaganap po yung gusto naming iparating as bilang maging inspiration po. Kaya yun, sobrang thankful po ako na napansin po kami ng news dahil dun nag-start na po na naipagmalaki namin yung mga alaga namin, mga rescue namin. At yun na po, doon na po, binago ko na yung pangalan ng page at ginawa ko na po siyang Aspin Tunay at Tapat and the rest is history na po. 2019 po, meron po kaming 16 or 18 dogs na mga rescue at mga naampon. Sa akin po yun, pero yung husband ko po, meron din po siya parang 10 dogs. Pero sa kanilang, ano po, sa bahay nila yun, sa side ng father niya. Kaya pareho po talaga kaming dog lover. Doon sa 16 or 18 dogs, ang isinama po namin lang sa prenup nun ay 8. 8 lang po na dogs. Pero kasama po doon yung pinaka first rescued dogs namin yon si Chris at si Cory. Sinama ko po talaga sila kasi naedad na po sila. Sabi ko, kailangan marami akong mga happy moments dito sa mga to para marami akong stories na maisasabi sa mga tao na na iba ang naging impact ng mga asong ito sa buhay ko kasi sila po kahit di sila nakakapagsalita. Alam mo po ba yung mga pangarap ko na gusto kong abutin? Kasama po sila doon. Marie's credits her love for animals to both her parents, who taught her compassion from a young age. Bago pa nga po yun talaga na maliit pa po ako, napapanood ko siya, ginagamot po talaga niya yung aso. Tapos pag nahihirapan manganak, nananawag siya ng komadrona ng baboy. Talagang gusto niya ay laging tinutulungan ang isang aso na nahihirapan po sa panganganak. Pag nagkakasakit talaga po napapanood ko ginagamot niya, pag may sugat binabandage niya. Yan, totoo po yan. Alam po ng Diyos yan, totoo po yung sinasabi ko. Kaya po siguro naging ganito din ako na napapanood ko yung mama ko. Tatay ko rin po mahilig sa hayop. Ano rin siya, mabait din po siya sa mga animal, sa manok, sa mga aso, pusa. Siya nga po minsan ang nagdadala sa akin ng mga alagang aso na binigay daw ng kumpare niya, wala nang mag-aalaga, yun. Kaya nung bata po ako, marami din po talaga kaming aso. Siguro po meron din ako mga 10 dogs noon kasi kalaro ko nga po. Yung bahay po namin ay malapit po kami sa mga sementeryo dun sa barangay namin. Nandoon po halos karamihan mga sementeryo kaya matao. Marami din po talagang tinatapon at inaabandon na doon, pusa, aso. Nakita po namin sila, bali 3 po talaga sila noon, ma'am, 3 sila, na puro black. 2 babae at isang lalaki na mga puppies, siguro mga 3 months old na po sila noon. Pinapakain-kain lang po namin sila doon. Hinanapan na namin sila na mag-a-adapt kasi nga po mayroon na rin kaming aso noon at saka hindi rin naman po wala rin pong, kumbaga alam namin kung hanggang ilan lang po yung limitations namin na kaya namin alagaan at pakainin nung time na yun kasi estudyante pa po ako noon. Tapos, ang father ko din po ay meron din pong mga family problems po noon. Hinanapan po namin sila na mag-a-adapt. Tapos, ang una pong na-adapt yung lalaki. So, pinangalanan ko din po siya noon na tapos ibinigay siya dun ng mama ko. So, ang natira po, si Chris at si Cory, yung 2 na female puppies po. Di, pagpapakain lang po yung ginagawa namin. So, one time po, bigla na lang po nang hina yung isang puppy. Pero yung isa po medyo bloated natin. Malalaki na po ang tiyan nilang pareho. Pero yung isa kumakain pa. Yung isa po, nakahandusay na po talaga doon. Sa mismong harap na po ng bahay namin, parang doon na sila talaga nagstay at nagpakita na masama na po ang pakiramdam nila. So, nung paglabas ko po nun, nakita ko po nahihina siya. So, umiiyak na po ako na sabi ko kay mama, "Mama, yung isang tuta ay nanghihina na pwede bang kunin na lang natin at ipagamot." Di sabi ng mama, sabi niya ay Ning, ay wala tayong pampagamot. Alam mo naman na nag-iihaw-ihaw pa lang ako. Yung tatay mo naman, di masyado nagbibigay ng pang-sustenta. Sabi niya gano'n. So, ang ginawa po ni mama sa awa po namin, nag-ano po kami yung nag-self-medicate sa kanila. Kasi wala kaming pampa-vet pa po that time.
So ano lang po, kung ano lang po yung alam ni mama na puwedeng ibigay na gamot, pinainom niya. Tapos po yun, pinakain po namin siya ng malalambot lang muna na 'di ba nagtitinda po kaming barbecue, alam mo yung Betamax? Mm. Yung, dugo na inihaw po, 'di ba malambot lang po siya. So dinurog po yun ng mama ko tapos pinorce feed po sa kanya para makakain. Tapos siguro po ano na lang ano talaga siguro talagang ibinigay na pinagkaloob sa amin ng Panginoon yung dalawang aso na yun kasi baka yun na po yung magiging start nga po ng magiging mission at journey ko para ipaalala sa'kin na, "Oh, 'di ba may dream ka nung bata ka? Oh, ito paalala ko sa'yo." Kaya siguro binuhay po niya, pinagamot ano tawag dito, pinagaling po ni Lord yung si Chris kasi siya po yung mahina talaga. Tapos, ah siguro po dahil nakatikim na sila ng masarap na pagkain at malinis na pagkain, nakakainom ng malinis na tubig, siguro po na-cleanse na din yung tiyan nila tapos yun, nag-start na po na lumalakas. Tapos ang sumunod po yung skin problems nila, yun naman po yung sunod na ginamot ng mama ko. So, lahat po ng nauna kong natutunan, lahat po ay dahil kay mama. Kasi siya po talaga yung unang mapagmahal po sa aso na napapanood ko. 'Di ba sabi nga kung anong ginagawa ng matanda, yun yung natututunan at alam nating gagawin din ng bata. So, kung mabuti ang ginagawa mo, mabubuti din ang gagawin ng batang nakakapanood sa'yo, 'di ba po? Yung skin problems naman po nila yung ginamot, binilhan sila ni mama ng sabon nun sa isang poultry shop. Tapos, ah, meron din po nagturo sa kanya ng yung mga Madre Cacao. Tapos meron pa pong ewan ko kung may gumagawa pa po nito, yung katawan po ng saging. Na ipipiga mo po siya tapos yung katas po nun ginanon sa buong katawan, talaga pong effective. Ewan ko po may gumagawa ba nun, yung mga nagturo po nun mga matatanda, eh. Gumaling po, gumaling dun sa nagtapo yata ng katawan ng ano yun, saging kasi kita ko si mama inano niya, inano niya yung saging sa likuran namin, eh, ta's piniga-piga po niya, eh. Ta's yun, gumanda na po yung balahibo nila at yun lumaki na, yun na nakakasama ko na ano na po namin hanggang sa dun na po nag-start lahat na habang nag-aaral ako, nagka-college, alam mo yung tipong parang nawawalan ka na rin ng pag-asa. Minsan 'pag nagkakaproblema po sa pamilya wala akong makausap kasi mga kapatid ko din po wala dito, ay natakbo po talaga ako sa likuran kasi nasa likod po sila ng bahay namin 'no, umiiyak ako sa kanila. Tapos pagka nagkakaroon din kami ng problem ni mama noon, 'pag po baga naiisip kong maglayas na lang. 'Pag maglayas na lang, hindi ako makapaglayas kasi maiiwan ko sila. Kaya po yung bond po ng family namin, ang nagturo din po talaga noon ay yung pong mga aso namin na hindi mo dapat iwanan yung nanay mo kahit anong tampuhan 'yan. Kasi at the end of the day, magkakapamilya tayo, magkakawatak-watak tayo. When everything else felt uncertain, her dogs became her anchor, her source of strength, hope, and purpose. Through the help and encouragement of June, Marise realized her value and rekindled her dreams. She found a reason to keep going, a reason to live. She may have rescued the dogs Cory and Chris, but in the end, they were the ones who saved her. One time din po nung mga parang may trabaho na rin po ako nun, nakapag-isip din po ako mag-suicide. Kasi sobrang bigat din po nung naging problema namin noon sa pamilya kasi medyo ano po, medyo sobrang personal na kasi yung tatay ko nga po nalaman ko may bagong pamilya na ulit, mga ganyan, nagkakaproblema na parang pakiramdam ko wala na akong kakampi. Paano niya sabi niya, "Paano sina Cory at si Chris?" 'Di ba sabi niyang gano'n. Sino mag-aalaga dun 'pag nawala ka, sigurado ka ba na na maaalagaan pa sila ng maayos 'pag nawala ka? Hindi mo alam magiging impact nun 'pag nawala, sabi niya. "O paano tayo?" Sabi niyang gano'n. "'Di ba ano, sabi mo magtatayo pa tayo ng bahay, mag-aampon pa tayo. Paano yung mga asong pinapakain natin sa kalye, 'di ba sabi mo aamponin natin sila." Sabi ko parang naaano na rin po ako, oo nga pala may mga gano'n nga pala akong pangarap sa buhay, sabi kong gano'n. Nahihimasmasan po ako tapos sabi niya, "Magdasal ka." Pumupunta po kami ng simbahan. Kaya siguro po binigyan na po ako sabi ni Lord, siguro sabi ni Lord, "Oh, ayan na nga bibigay ko yan, papagurin ko ang isip mo. Ipo-focus ko ang buhay mo na makapagligtas ka ng mga ibang buhay pa kasi meron akong magandang plano para sa'yo."
How many dogs are currently in their care? Meron po kaming 104 na rescue dogs, pero meron po akong two na foster puppies po na parang ayoko na nga rin pong bitawan. Kasi last week po nagkasakit sila tapos pinag-pray ko sila na mag-stay sila at 'wag silang tumawid sa Rainbow Bridge. At kung ano po, eh, di sa'kin na sila. So, inaantay ko rin po ang sagot po nung Animal Kingdom Foundation kung ipagkakatiwala na po sa'kin yung 2 puppies na yun. So, yun po, 104 plus 2 foster puppies. How do they manage the expenses of caring for 106 dogs? Mariz and her family don't rely solely on donations. They understand the importance of having their own sources of income to sustain the needs of the rescues. They need to be creative in marketing their merchandise on digital platforms in addition to their other income streams such as subscriptions. Main source ko din po itong page kaya po kung mapapansin niyo po, may mga mini vlogs po kung yung story din po nila, mga glow ups, pino-post ko din po pag po nagte-trending kumikita naman po. May stars, tapos yung subscription fee, yan napakalaking tulong po ng subscription fee ng page po namin kasi diyan din ako kumukuha ng mga emergency funds po para hindi po bago dalhin sa vet ay nagfa-fundraising muna, wala man lang ibang pinagkakakitaan. Kasi paano kung walang nag-donate? Kawawa po, magugutom po sila kahit lugaw wala kang maipapakain. May Shopee store po ako, nag-abya din po ako ng mga BIR. Nagpa-formulate po ako ng shampoo at soap. Tsaka po yun, yung pet powder din. Meron din po akong pinapa-formulate ngayon na inaayos para po nagta-trial and error pa kami na pet cream. Pino-promote ko sila, may mga bumibili naman po. Tapos pag may mga event po sa mall, meron na rin po nagko-contact sa amin. Minsan ako po yung nagre-reach out sa kanila. Pwede po ba kami magtayo ng stall dyan? Tapos magbebenta kami ng soap at powder. As of 2024, an estimated 13 million stray animals roam the streets of the Philippines, left to survive without proper food, shelter, or the comfort of a caring home. In contrast, the number of stray feeders, rescuers, and animal welfare advocates in the country remains unclear. Mariz shares her concern about the condition of rescued animals in some shelters and under the care of some individual rescuers. Yan matatawag na rescue kung gugutumin mo laang din po yan at hindi mo naaalagaan ng tama. Ano yung kinuha mo lang sa kalye tapos dadalhin mo dito, na-rescue lang siya sa kalye. Paano yung nasa pangangalaga mo? Totoo ba na na-rescue mo? Totoo ba na gumanda ang buhay niya? Totoo ba na nakakakain siya ng maayos kaysa nung nasa kalye siya? O mas nakakakain siya ng maayos nung nasa kalye siya kaysa nasa pangangalaga mo na andun lang siya sa apat na sulok ng shelter mo or ng bahay mo, 'di ba po? Marami pong ganyan ngayon sa animal welfare, ma'am. Kaya talagang pinipilit po namin na maging sobrang transparent para ipakita po how genuine our family sa advocacy po na ito. Besides her husband June, who else helps Mariz care for over 100 animals? Meron po akong kuya, pamangkin, tsaka mama. Kung poproblemahin ko pa po ang pagpapasahod, kukuha ako ng 3 tao tapos pagpapasahod parang imbes na mabigay ko pa po yung pampasweldo dun sa mga dogs, eh di kayanin na muna hanggang kakayanin. Pero hindi ko po sinasabi na hindi kailangan. Talaga pong kailangan. Pero hanggang kaya naman pa po namin, ay di kami na muna. Kasi naman, 104. Kaya mahirap po akong magparami ng rescue. Dapat po, sabi nga, one po at a time. One paw at a time. A short yet powerful phrase that perfectly captured their family's advocacy to help the abandoned and abused, one paw at a time. Ang pagre-rescue naman po, ma'am, ay hindi naman po paramihan. Yan po ay kung totoo mo bang nabigyan ng maayos na buhay. Hindi pwedeng nag-rescue ka ngayon, hindi pa nga okay, rescue ka na naman bukas. Quality over quantity po. Hindi lahat ng nare-rescue ay totoo ang nare-rescue. Minsan akala din ng ibang tao na yung pag-rescuer, sinabing rescuer, ay totoong rescuer. Oo, rescuer, pero behind hindi mo alam kung totoo ba siya sa advocacy, kung totoo ba na hindi nila ginagamit yung mga dogs at cats para sa kanilang personal na interest. So mahirap po kasi din magbitaw ng salita kasi ayoko din naman pong
masira yung image namin na as maninira ng kapwa. Sabi ko nga, I let God na lang na na siya yung gumawa ng way o magparusa kung talagang hindi totoo yon sa advocacy niya at ginagamit lang niya yung kawawa na nga, kinakawawa pa. The dark side of animal rescue by some bogus rescuers. Di ba po tayo nakikita na pinopost na sila-sila na yung nagkakainan ng isa't isa, di ba po? May mga nare-raid na rin po yung mga big orgs, mga big organization po na mga nagre-rescue na nakikita nila na may mga patay na doon sa loob ng shelters ng mga cages. Kain na nila yung kapwa or inuud na ang baho na. Kumbaga tambak lang po kasi ng tambak eh. Hindi po kami talaga nakikipag-agawan ng mga trending na mga yung mga pinopost na kailangang i-rescue. Di ba po may mga ganyan na nagte-trending tapos makikita mo dami ng gusto mag-rescue, nagkakagulo na sila. Kami po, ito naman po mga rescues namin dito. Sila yung mga taga rito lang din po sa aming lugar o kalapit na bayan. Maurice admits that she sometimes finds it hard to turn her back on an animal in need of rescue. But whenever she decides to take one in, despite the number of dogs they already care for, she makes sure the animal is properly looked after. Ako na, hindi ko kayang talikuran. Binabalikan namin, sige, kundi, dagdag, dalhin sa vet. Yung mga biglaan, sila po yung mga biglaan ng na-rescue na hindi nakaplano, hindi nakapost sa social media na trending na kailangan i-rescue. Tapos, yun po, nagiging trending na lang sila kasi yung glow up nila, pinopost ko po. Proud na proud. Just recently, they rescued Lolo Joshua, another touching story among many. Pinapakita ko po kung paano nagbabago siya. Hindi po physically lang ha, hindi yung itsura, pero yung smile. Napaka-importante po talaga sa akin yung smile ng dogs. Kahit hindi pa po yan mataba, hindi pa yan mabalahibo, hindi pa totally magaling ang skin. Pero pag nakita ko po yung smile, yan. Alam ko na successful na po ang aking pagbibigay ng second chance sa kanya ng kanyang bagong buhay. So, yan nga po. Si Lolo Joshua po, nakita namin siya sa Riaya, Quezon. Sa Riaya, Quezon po is yung lugar po kung saan namimili po kami ng mga murang gulay para sa mga rescue weekly po, nabiyahe kami papunta doon. So nakikita-kita ko na po siya talaga noon. Recently din po ay sunod-sunod po yung mga na-surgery. Alam ko na hindi pa ako capable na alagaan siya kapag kinuha ko siya ng mga panahon na yun. Kaya pinapakain-kain na lang po muna namin siya ng asawa ko. Tapos yun, ito nga po last June, since magbe-birthday din yung asawa ko, parang parang ano din namin na ikaw yung i-rescue namin sa birthday ng asawa ko o sa pagse-celebrate ng birthday. In celebration of his birthday ay mag-adapt tayo, mag-rescue tayo ng isang matandang aso. Nung una po, alanganin pa ako, kaya ko na. Tapos nung nakita ko po siyang pipilay-pilay na, ay, kung hindi naman to ganito, parang ngayon ko lang napansin na pipilay-pilay siya. Yun, ano na po, parang binulong na po sa akin ni Lord, kunin mo na yan, ang tanda-tanda na nan, grabe na ang naging hirap nandito. Ayun, inano na po namin siya ng asawa ko, sinuyo na, tapos sumama naman po siya sa amin na parang alam din niya o naaamoy niya na sasama ako dito kasi alam ko mababago na ang buhay ko dito. Tapos yun, pagka ano po namin, bago namin siya ibiyahe, pinagtanong po muna namin siya syempre doon sa mga tendera, tenderos, kung kilala po yung aso na yun. At kilala naman po siya. Ang kwento po, si Joshua, ang tawag nila ay alias Rambo. Rambo kasi siga daw po yan noong kalakasan pa doon sa doon sa pamilihan ng agrikultura. Papi pa daw po yan nung iniwan nung owner. Sa ganong kaliit, naranasan niya na agad maghanap ng pagkain para buhayin yung sarili niya. Hanggang sa lumaki siya na lumaki at tumanda. Hanggang sa ngayon na lolo na siya. Siguro po mga around na siya, yung mga 11 years old. Po ang nagbuhay sa sarili niya, kung paano siya nakasurvive ay hindi na po natin alam kung nagkukwento lang po sana siya kung paano niya nakuha yung fracture niya na nag-heal na lang ng kusa, sino ang mga umaki sa kanya. Kaya tinawag po siya sigurong Rambo alias Rambo kasi yun nga bukod sa matapang, siga, kaya niyang dalhin ang sarili niya at ipagtanggol. When Lola Joshua first arrived at their shelter, Marise and her family followed their standard procedure.
taking him to the vet and keeping him in isolation to ensure the safety of the other animals. Doon pina-X-ray, CBC, blood chem. Yan, importante po yan pag nagre-rescue ka. Kailangan po pag alam mo na parang namumutla siya or payat, kailangan shade. Pag payat, namumutla, or parang may liliay-liay, at parang pakiramdam mo may nararamdaman pong kakaiba, kailangan po talaga mapatingnan sa vet. Meron naman pong isolation, kailangan po talaga naka-cage muna at naka-isolate. Importante po na bago mo sila isama, yung bagong rescue sa mga datihan mo na malulusog na, i-separate muna. Tapos i-observe mo kung anong status nung katawan niya or nung mga, yung mga, lalo yung mga discharges po sa ilong, sa mata. Yan. Kasi yan dyan po nagsisimula ang mga virus eh. Nung dinala siya sa vet, pinagawa na po namin lahat yung CBC, blood chem. Kasi kaya ako po pina-blood chem, dahil matanda na siya. What if kung may problem na pala siya sa kidneys kasi hindi natin alam kung anong kinakain niya. Tapos yun, nung pina-x-ray po siya, nalaman na meron po siyang fracture sa left nga ba or right na hita na luminsad na po siya. So dapat po gumanyan eh. Luminsad na po siya tapos dumikit na yung boto niya. Nakaganyan na po, na naggil na. Nakakalakad naman po siya. Pero sabi ng vet, pwede yun ma-fix. Pero sabi ko naman parang hindi na kailangan kasi nag-heal na siya. Baka dahil matanda na siya, hindi niya na kayanin ang surgery. Kaya yun, mga oral meds po siya, vitamins, supplements. At so far naman po ay malakas na po kumain si Joshua at ano na rin, sumisiga na rin po, parang nagiging back to Rambo na po siya. At yan po, na-deworm na rin. Tapos siguro po next week ay pwede na siya sa 5-in-1 vaccine din, anti-rabies vaccine po. Yan, importante din po yung mga vaccine na yan. Ako, huwag baliwalain yan. Kailangan po yan sa mga nagre-rescue na kompletohin po ang vaccines po nila. Over time, they began to see positive changes in Lala Joshua and realized he's actually a happy dog. A stark contrast to the one they found who looked like he had completely given up on life. Happy dog po pala siya. Nung nakilala kasi namin siya, nakasimangot lang siya. Parang ang lungkot-lungkot ng buhay niya na parang, sige, kunin mo na lang ako. Bahala ka na kung saan mo ko dalhin. Parang ganun po yung pagkakabasa ko sa ano niya, sa mukha niya. Na bahala ka na, saan mo ko dalhin. Tapon mo ako, lagay mo ako saan. Bahala ka na, matanda na ako. Parang ganun po ba? Pero yun po, nung nito, na natagal na siya, lagi na siyang naka-smiling face. Tapos, super nakikipag-agawan na rin po siya sa pagkain. Tapos, pag dumadating kami, nangunguna na rin pag sa lubong na para po siyang, ang edad niya parang papi pa lang siya, pero lolo na eh. Kaya nakakatuwa po. Yun po yung sinasabi ko na successful rescue. Yun yung resibo sa lahat po ng mga ginagawa namin. Kahit hindi po namin ikwento kung ano lahat ang ginawa namin sa kanila all the way, yung tingnan pa lang po sila ng mga tao, makakita nila, dun pa lang, kahit di sila nagsasalita, itsura pa lang nila, kislap ng mga mata, ngiti, masasagot na po yung tanong kung maayos ba namin silang inaalagaan at totoo ba namin silang minamahal. What personal sacrifices have they made for the rescues? Kahit hindi na yung sa sarili ko na mga gusto ko pang i-achieve sa buhay, doon na lang po sa anak ko kasi I have 2 years old po na human baby. Minsan po, alam mo yung nakaschedule ka na ipapasyal mo sila sa ganitong lugar pero biglang may emergency, merong nagkasakit na kailangan mo sa dalhin sa vet. Minsan nagigilty na rin po ako sa sarili kong anak na, "Anak, pasensya ka na kasi yung kapatid po kasi yung kapatid mo kasi kailangan namin dalhin sa vet kasi kailangan emergency surgery. Next time na lang ulit anak." Tapos na minsan tinititigan ko siya, lumalaki na talaga yung anak ko pero yung oras ko sobrang hating-hati. Dun pa lang ma'am, ano na po, parang sobrang ano na rin po yung sakripisyo din tapos kung paano ko hatiin yung sarili ko sa kanila, sa anak ko at sa kanila na 100+ na rescues. Minsan talaga ma'am may oras na hindi na ako kumakain sa tamang oras, totoo po 'yan, totoo po 'yan. Minsan may oras din po na hindi ko na nasusukli ang buhok ko, ngayon na nga lang po yata ako nakapagtirintas ng buhok kasi haharap po ako sa camera sa interview. Tapos minsan nga po minsan napapatakbo ko sa bet, sabi ko, "Oh my God, hindi ako nakapag-ano," pero naitakbo ko sa bet ng saliwa ang tsinelas, na
yung parang yung t-shirt ko hindi appropriate doon sa naisuot ko sa pang-ibaba. Kasi ano po, kasi ang turing ko din po kasi talaga sa kanila ma'am ay parang mga bata na 'pag kailangan dalhin sa ospital, ano man ang itsura ko, ano man ang amoy ko, itatakbo kayo at itatakbo, hindi ako para magpakaganap-ganapan sa buhay. Kasi buhay po ang pinag-uusapan, eh, minsan merong magandang ano 'no, may magandang damit. Eh, asawa ko na lang po, eh, may trabaho na nga po sa government. Minsan brief na lang niya, hindi pa niya mabili kasi sabi niya, "Ay, may babayaran pa tayo sa ref." Sabi niya, "Ay, bibil pa natin ng vitamins yung ano 'pag talaga pong walang kahit in-kind donation." Kasi kahit po marami kaming followers, meron po talagang pagkakataon na kahit in-kind vitamins pong hingiin, meron po talagang time na wala po talagang magdo-donate. Totoo totoo po 'yan ma'am, kahit tingnan niyo po yung bilang ng followers namin na akala porke maraming followers, maraming donors, no, hindi po. Minsan po kung sino po yung mga datihan na at na naghe-help sa'min, sila na lang po yung paulit-ulit. Mariz and her family are grateful for their supporters who share their blessings for the rescued animals no matter how tough life gets. Na kahit po ₱50 ise-share pa nila sa'min, "Ma'am, pasensya na, ito po ₱50, idagdag niyo po pambiling vitamins ni Zeno," mga ganyan. Kaya po, kaya sabi ko, "Oh my God, ito ay ano nila, dugo't pawis din nila yung shine-share nila sa'min, kaya bakit ako manloloko ng tao? Bakit ko gagamitin yung mga hype kung alam ko na yung mga tao na yun na ipambibili na nga lang nila ng bigas, ibibigay pa sa'min." 'Di ba ma'am? Kaya sa yung pong way ko ma'am na pagiging transparent po, kung paano ko ipakita kung gaano ko sila inaalagaan, dun ko na lang po binabayaran o sinusuklian po yung mga tao po na nagtitiwala, nagsusuporta at namamahal ng mamalasakit po sa amin at naniniwala po sa pagiging genuine po ng family namin. Why do the dogs at Aspin Tunay at Tapat appear so happy and healthy? It all comes down to the genuine love, care, and attention Mariz and her family pour into each rescue. To them, these dogs aren't just animals, they're family. Her mom gives the dogs nice, warm baths. They are nourished with meat and vegetables along with dog food and receive the necessary vaccines and vet visits. Makikita po nila yung difference kung paano kami mag-care kaysa doon po sa iba talaga na basta oo nga active sa pagre-rescue. Sorry po ha, ginagalang ko po kayo, nirerespeto yung mga active sa pagre-rescue, pero ito lang po kami, maliit lang pa ang kaya naming gawin. I respect all of you po, pero yun, may kanya naman po tayong way in this animal welfare advocacy. Yun po, sabi ko nga meron diyang mga active na rescue. Kami naman po ma'am ay maliit lang ang ginagawa, pero pinapakita ko po na totoo po kami sa aming ginagawa, na genuine po kami at kung paano namin sila i-care ay ibang-iba po sa kung paano yung care nung iba. Kasi we treat them talaga as family members. Pinagmamalaki ko diyan yung smile. Among their most unforgettable rescues was a dog they named Teacher, along with her puppies. It was a mission that left a lasting impact on both Mariz and June. Nung bago pa kami ikasal, yung nakilala namin si Teacher, yung nakuha po sa isang TV commercial na dog na na-rescue po namin. Siya po talaga nagbigay sa'min ng mga pangyayaring hindi namin malilimutan. Pero yun nga po, si Teacher, kaya namin pinangalan Teacher kasi kinuha namin dun sa lugar kung saan namin siya nakuha. Akala namin isa lang siya na dog na kumakain ng basura. So pinakakain namin siya hanggang sa nung sinundan namin siya, nalaman namin na isang pamilya po pala sila, isang pamilya na dogs na hindi nakakakain ng tama doon sa isang opisina na yun. Kawawa naman itong mga ito. Ay that time po ay siyempre ano pa lang kami, nag-iipon para sa kasal, para sa bahay. Ang ginawa po namin ng asawa ko, sabi siguro mga 1 year and a half din po namin silang pinupuntahan, sinu-support ng pagkain. Alam mo yung tipong ₱50 na lang yung meron ka, ibibili mo lang kanin nila para mapakain mo sila kasi hindi po sila talaga pinapakain doon, pinagbabantay lang po sila. So ang inisip na lang po namin dun ay siyempre mahirap pong makipag-away lagi, kailangan hanggang kaya mong maging maunawain, ay unawain mo, 'wag kang makipag-away kasi hindi mo alam puwedeng mas maging impact nun o mangyari kapag
'di ba man 'pag inaway mo yung isang tao, mamaya pag-initan pa lalo yung mga aso, palayasin pagdating mo wala na. Kaya ano na lang po kami, pinilit namin na unawain sila tapos nakipagkaibigan. Tapos yun, hinahayaan nila kami na bisitahin sila araw-araw para pakainin and then yun na nga po, one time po nag-COVID pandemic napatayo na po namin 'tong bahay na 'to. Nag-contact po sa'kin yung isang guard dun na naging kaibigan na rin po namin niya. Sabi niya, ano, "Maris, June, kunin niyo na yung mga aso dito. Wala na silang kinakain. Ang papayat na, may mga sakit na sila." Sabi niyang gano'n. Eh, that time po kasi 'di ba COVID pandemic, eh, na-duty po kami sa mga hospital. Kahit yung alam mo prone din kami sa virus, natamaan kami, anytime puwede kaming kunin ni Lord yung mga gano'n po. Sabi ko, "June, kunin na natin." Ta's kinontsaba po namin si Kuya Guard na, "Kuya, kukunin na namin sila, ang ipaalam mo na lang siguro ay ibabalik namin sila." Pero hindi na po. Sabi niya, "Oo, kunin niyo na." Ta's yun pina-vet namin sila. Sila yung naging reason din po kung bakit mas nagpatuloy po kami sa pag-stray feeding at sa animal advocacy din po namin. Rescuing Teacher and her family turned out to be a blessing. Not long after, they received an unexpected call from a fabric detergent brand, offering Teacher a starring role in a TV commercial. Yung sukli naman po nila, Diyos ko, iba ang naging sukli po sa amin, isang aso. So, hindi bukod po sa pagiging malambing, pagiging mapagmahal po sa amin. Saan ka naman makakakita na bigla na lang may ko-contact sa'yo para kunin ng commercial yung isang rescue na aso. Hindi ko rin po akalain na magagawa niya lahat yung pinapagawa ni Derek. Alam niyo po yung sabi ko, pagkakataon 'to. Tsaka ang pinag-pray ko sana po hindi po mainitin ang ulo ng director kasi first time po namin magkakaroon ng commercial at sana din po sumunod sa'kin si teacher kasi minsan po may sumpong siya na 'pag ano, ayaw niya. Pero nung naandun po kami sa studio, ang galing-galing niya, yung hindi niya naman ginagawa dito sa bahay, ginagawa niya roon. Kaya ang ganda po nung naging itsura ng commercial. Sabi ko, "Diyos ko, teacher, grabe ka, anghel ka talaga sa aming buhay, napakamas-unurin mo." Teacher received a few more offers for commercials, but Maurice turned them down, putting Teacher's comfort and age first. It was a powerful testament to her belief that the well-being of her dogs matters far more than any money they could earn. Matanda na, may kumukuha pa po siya sa kanya noon kaso po hindi na namin inano kasi na-surgery din po siya nun sa mattress ta's ayaw na namin pilitin kasi gusto namin i-enjoy na lang yung buhay namin kaysa pagurin namin siya at i-stress po sa mga commercial kaya tinanggihan ko na po. Siguro mga 2 commercials pa po yung nag-contact sa amin na hindi ko na po inaccept. Ang senior years mo basta nandito lang kami hanggang kahuli-hulihan. Lagi po yan sinasabi ko sa kanila na wala na magkakasakit, tumanda na lang kayo sa'min kasi hahawakan ko kayo hanggang dulo, hanggang mawalan kayo ng hininga, andito ako para sa inyo. Yan laging sinasabi ko sa kanila. The story of Cory, the very first rescue. After many years under Mariza's care, Cory grew old and eventually fell ill. During this difficult time, Mariz made a plea that Cory hold on and not cross the Rainbow Bridge until after she has given birth. Amazingly, Cory did just that. She waited. On the day Mariz welcomed her first child into the world, Cory passed away. A reminder that dogs can understand in ways that often feel deeply human, that they too can keep promises. Maisangat ko na lang din, ma'am, yun nga po 'di ba si Lola Chris at Cory. Si Cory po yung namatay ng 2013. Alam niyo po ba na namatay siya sa araw mismo ng nanganganak ako. Habang nanganganak ako 50-50 po siya tapos nung nakita niya na po yung anak ko, dun na po binawian siya ng buhay. So kaya kapag birthday po ng anak ko, that anniversary po nung first rescue ko po na si Lola Cory. Yung nanganganak akong ganyan, tapos nag-ano na, kasi emergency CS po, pumutok po panubigan ko yung puwede nang mawalan ng hinga yung anak ko sa loob. Kaya ano din po na ano na rin mga doctors noon. Pero yung isip ko po na andito rin sa bahay kasi yung aso ko nagfi-50-50 kasi po bago ako manganak sa kanya, nagkasakit na po siya, pabalik-balik na sa vet, yun. Tapos nung tinurukan na ako ng pampatulog, alam mo yung natakbo po sa isip ko, eh, hindi yung panganganak ko kundi
paggising ko ba buhay pa ba siya. Tapos namalayan ko po sa recovery room na umiiyak ako na hindi ako makagalaw, umimik ako ng kori. Kaya nung pinasok po ako sa kwarto, ang unang hanap ko po kaagad, buhay pa ba si Cory? Tapos sabi nung asawa ko, buhay pa. Paano ang gagawin? Baka ikaw ang iniintay. Sabi ko, hindi ako makakauwi. Naimik po ako minsan, sinasulat ko na lang po yung kamay ko na sabi ko doon sa asawa ko, umuwi ka. Doon na nilagay ko. Solo po ako doon sa recovery, ay sa room ko na. Pinaalis ko yung asawa ko, binubulong ko sa kanya, ipakita mo yung picture ni Tutoy at saka yung picture ko kasi baka inaantay niya lang ako makita kasi ang ano ko talaga nun sa kanya noon, ma'am, hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi ako nagkakaroon na ang anak, sabi ko sa kanya. Kasi ikaw ang baby ko, ikaw ang una kong naging rescue, sabi ko. Kaya dapat, pag aalis ka, may anak na muna ako kasi malulungkot ako. Kaya siguro po, inantay niya talaga po yun. Sa huling araw. It may seem like a miracle, but Mariz and her family believe that Cory gave up her life for the baby, a final act of love from their very first rescue. After all, how else can you explain what happened that day? Ma'am, totoo yan. Ito ma'am ha, sa'yo ko na i-reveal. Total, magaling na yung anak ko. Nung pong pinanganak ko si Totoy, may nakita po sa newborn screening niya na na ikinaguho din po ng mundo ko kasi nakita po na meron siyang hypothyroidism na pag hindi po yun magamot, hindi siya lalaki. Nag-positive po siya doon. Kaya sabi namin, siguro, nasa tiyan ko pa lang nararamdaman na yun ni Cory na magkakaroon ng diferensya po yung anak ko. Baka po sinalo niya. Tapos, habang, habang pong ginagamot yung anak ko, lagi po sabi ng doktor ay laging dumadaplis po yung mga results kaya hindi po siya pinagagamot pero pinamomonitor po siya sa amin hanggang makatungtong nga ng 2 years old. Kaya nung nalaman po namin yun na gano'n sabi ng mama ko, sinalo yan ni Cory yung sakit ng anak mo kasi alam niya kung paano ka mag-overthink, paano ako mag-isip. Kaya ipinalit niya siguro yung buhay niya para gumaling yung anak mo at hindi tuluyang maggamot. Kasi yung anak ko, ma'am, never po nakatikim kahit isang tableta kahit po meron siyang ganun. Pero gumaling na lang po siya tapos nag-normal na po yung mga sumunod na test niya habang lumalaki siya. Tapos sabi ng doktor baka hindi magsalita, pag hindi nagagamot, baka hindi lumaki. Diyos ko ngayon, ma'am, nag-aaway na kami ng anak ko. Mas matalino pa sa akin. Ini-English ako. Sabi ko, Diyos ko, Cory, niligtas mo ang buhay ng anak ko, sinalo mo yung sakit niya. Kasi, ang na, di ba, ma'am, hypothyroidism, dito yon sa thyroid. Kasi, ang tumigas po sa kanya noon, yung thyroid, nakaganyan po siya. Tumigas na lang sa ganun si Cory po noon. Kaya yun yung hindi matukoy-tukoy ng vet. Kaya, nung nakita po yung x-ray, na last x-ray niya, sabi niya parang may something daw po sa leeg na hindi maalam parang bukol or cancer na hindi po matukoy ng vet kasi namatay na. Hindi ko siya pinost o ni-reveal basta sinabi ko lang sa post na niligtas niya yung anak ko pero para i-reveal kung ano po yun, pinili po namin mag-asawa na wag na muna. So ito na po yata yung first time na sinabi ko sa media na yun po, yung anak ko po ay may nakita sa newborn screening pero nawala na lang ko po na parang may himala ni isang tableta, hindi po siya nakatikim. Kasi habang minomonitor siya buwan-buwan, nag-iiba po talaga yung mataas, bumababa po, hanggang sa nag-normal po siya. Sabi ko, Diyos ko, amazing talaga, praise the Lord, miracle, iba po talaga ang sukli. Iba ang sukli po ng mga rescued animals po kapag totoo pong minahal mo yung hindi basta lang sabihin mo na-rescue mo sila para ipakita sa tao na nagre-rescue ako, puwede ako sumikat. Kasi kami ma'am nagre-rescue hindi para sumikat, nagre-rescue kami kasi alam namin kailangan nila ng tulong at pagmamahal. Kaya yun po ang huli. Alam ng mga dogs, alam nila na na totoo mo silang minamahal kaya kahit buhay nila, ibibigay nila. Para po masuklian nila lahat yung ginawa mo sa kanila. It was a profound sacrifice,
A husband leaving his wife, who had just given birth, alone in the hospital so he could be by the side of their dying dog, Cory. Just minutes after June showed Cory a video call of Mariz and their newborn baby, she took her final breath. Nag-trending din po yun yung picture niya na nakatitig po si Lola Cory doon sa picture po namin ng anak ko. Tapos ilang minuto po, wala na, bumigay na po siya. Yun lang po talagang hinintay niya. Nakaka-video call po kami, "Cory, wag mo na akong hintayin kasi hindi ako papayagan umalis." Sabi ko, "Okey lang ako." Sabi ko, "Ayan si tutoy sa picture, ayan na yung anak ko, ayan na yung hinihintay mo." Tapos yun lang talaga. Yung 'pag nag-uusap kami na hintayin niya na makita yung anak ko, yun lang pala talaga yung hinihintay niya. Cory had been with Mariz through life's many ups and downs. She was even there during their maternity shoot, a loyal companion to the very end. Siya sa sa maternity shoot kasama ko pa siya nun, eh. Nag-viral pa nga po yung gender reveal namin kasama siya, eh. Siya pa nga yung may mga big balloons na nakalagay, "It's a boy," eh. Running a shelter is no easy task. And without the support of her family, especially her husband June, who is just as hands-on, Mariz admits she wouldn't be able to endure the challenges that come with caring for over 100 rescues. Hands-on din. Kaya pagka-after po niya sa work talaga nagpapainom na siya ng gamot, nagpapainom na siya ng mga maintenance. Totoo yan, after niya ng trabaho minsan natutulog na yan, 2 AM po, eh. Kasi lalo 'pag may sakit po yung mga cats, mas mahirap po kasi painumin yung mga cats, eh, ng mga meds po. Siya po yung sa mga pagpapainom ng mga daily maintenance. When asked how the public can help Aspin Tunay at Tapat, Mariz had this to say. Meron tayong nakikita na mga aso o pusa na nagugutom o inaapi, hindi mo naman kailangan tawagin lagi ang rescuer. Kahit ikaw puwedeng may magawa, kahit maliit 'yan. Puwede kang maging boses nila at 'yun po, kung hindi mo kayang mag-rescue, at least maging mabuti ka na lang na tao. 'Yun po. Tapos, um, kung may kakayanan ka sa buhay at alam mong kaya mo pang, magdagdag ng isa pang alaga, why not po na i-open mo yung home mo sa isang, strays or sa isang rescue or mag-foster ka. Napakalaking tulong po sa mga kagaya ko noon na may mga individual na willing pong pagbuksan ang tahanan nila sa mga kagaya nila. So kung wala kang alaga, mag-try ka. Malay mo kagaya kita na nandoon na pala ang, magiging life-changing po sa'yo ang pagkakaroon ng alagang aso o pusa. Tapos, kung wala ka rin naman po o kung wala ka sa alinman doon na kaya mong gawin, di mo kaya mag-rescue, di mo kaya mag-adapt or mag-foster, puwede po kayong mag-volunteer sa mga kagaya namin. Halimbawa, mag-offer kayo ng at least one day na, i-walk yung mga rescued animals or mag-help sa paglilinis ng lugar, yan napakalaking tulong din. Or kung hindi rin at sobrang busy niyo po, puwede po kayong mag-donate. Kahit po yung piso niyo, malaking bagay po yan sa mga organization, sa mga, legit animal rescuers na yung piso mong ishi-share, makakapagligtas po yan ng isang buhay nang hindi mo namamalayan. Kasi 'pag napagsama-sama, 'di ba para tayong walis. Isang tingting din naman yun makakapagwalis ng isang kalat, 'di ba po? Pagka sama-sama yan, ang laki ng nagagawa po naan. Marami po tayong magagawa kapag po nagsama-sama tayo. Hindi lang po sa pagre-rescue kundi sa pagiging mabuting tao po, yun. Kahit po halimbawa may katarayan kang taglay, 'di ba may mga tao namang matataray pero yung heart ay hindi mo kayang manakit, yan palang napakalaking impact na po. Let's be kind po sa hindi lang sa kapwa natin tao, kundi sa mga hayop. Ituring din po natin na pantay-pantay ang ating pagtingin versus sa local breeds, sa ating mga aspin at sa mga may magagandang at mga kilalang breed, yan.
In a country where an estimated 13 million stray animals roam the streets, Maurice, June, and their family choose to lead with love every single day. From the very first rescue, Cory, who stayed by Maurice through life's milestones, to the more than 100 dogs they now care for, theirs is a story of quiet sacrifice, compassion, and the deep connection between humans and animals. Running a shelter isn't easy. It takes time, money, patience, and strength. But above all, it takes love. Because for the abandoned, the forgotten, and the voiceless, love is what saves them. It's not just about feeding, sheltering, or saving lives. It's about giving these animals what they've always deserved, a family. Because at the heart of every rescue, every challenge, and every goodbye is love. I'm Rochelle Rubio. Till the next episode of The Advocates on 104.3 The Capital. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices, hosted by Rochelle Rubio on 104.3 The Capital.